Hello po mga ka-subscriber, nandito naman po tayo sa ating YouTube channel po ngayong gabi. Kararating ko lang galing sa trabaho, kaya mag-upload tayo. Natapos na po yung kuha natin po sa shrine, yung rally. Hindi po tayo nagtagumpay. Pero wag po tayo mangamba, mag-alala. Kasi alam naman natin kung sino ang may utak dyan sa ating bansang Pilipinas na sobrang gulo, mga anomalya sa flood control, yung pangyayari sa pagrarally noong linggo po mga ka-subscriber, na maraming sugatan, maraming na sarayot. Ang inaano nila po is mga Duterte daw ang nagmula sa gulo na yun. Malaman naman po natin yan sa mga news po mga ka-subscriber, kasi si Mayor ng Maynila nagsalita na yung nangyayari daw na ang gulo doon sa Rayo, doon sa Jula o Lusobi nila po yung Malacanang ay nanggagaling doon sa rally ng Lunita, nakamaskara, all black. May nagpinance do sa kanila po, kaya po hello po mga ka-subscriber, patuloy po tayo sa video natin. Ayan po, ano na sila po mga ka-subscriber, kasi po talagang kailangan talaga may mananagot, kasi ilang trilyon po yun ilang yung ano sa flood control. Di man tayo na di tayo nagtagumpay sa rally po natin, pero hayaan po natin po mga ka-subscriber, kapag wala pa rin yan, magagalit talaga yung taong bayan. Patuloy lang po tayo magmamasid sa ano po natin, mga taong bayan, kasi po kung hindi natin yan sila bantayan, mas lalo silang gumagawa ng kabalaghan, kasi alam nila nagiging succeed sila sa rally. Kahit ilang milyon nagrally, iba-ibang lugar, hindi talaga sila natatablan. Ayan po, tayo bilang Pilipino, magbabantay tayo. Sana may mananagot lahat at ipapakita ninyo sa taong bayan ang accountability na nagiging totoo kayo sa tao. Kasi isipin nyo, malaking halaga po yan, pera po yan ng taong bayan ang nilustay nyo at niwaldas
sa napunta lang sa mga luho ng ilang politika. Kasi nakita naman po natin yan sa social media. Yung mga luho, mga anak ng mga congressman. Alam nyo, totoo talaga yan. Yung mag-asawang Diskaya na mga congressman halos kasangkot sa mga anomalya sa flood control. Kasi po, ano po yan sa House of Representative. Kasi sa mga lugar po nila, naka-allocate doon yung ano na yan sa flood control budget. May mga percents talaga silang natatanggap. Kahit sabihin naman natin 1% to 2%, malaking halaga din po yun. Kasi hindi po yan gagawin kung ang pinuno talaga natin nagbabantay ng kaban ng bayan, hindi siya papayag na iluste ang mga salapit dyan o iilang politikang nakikinabang kung wala po siyang alam dyan. Ang alam natin, isa din po siya. Nagmamalinis lang po ba? Ayan, sigaw ng taong bayan na mismong lumabas sa bahay nila at sumuporta na talagang kung sino man ang may anomalya sa flood control dapat bumaba at mag-resign. Kasi hindi na dapat yan tularan ninuman sa susunod na administration. Ang gusto pa nga nila ang gusto pa nilang mangyari, i-divert nila sa dating administration. Hindi naman po pwede yun. Kasi mismo ang mga Diskaya na talaga ang nagsabi sa kanila na kahit pinipilit na sila papaaminin, ibubunyag lang nila yung dating administration. Ang sabi nga nila, hindi nangyari yan sa dating administration. Sila naman is may may mga project o pasado sila lahat ng mga requirements nila. Sila nakakatanggap ng allocate na flood control pero walang bawas, walang humihingi sa kanila. May iilang na sa DPWH na iilang tao na nanghingi, pero pagdating na iiri na nila yung yung pangalan na hindi sila kasali or hindi sila pumasa kasi may ibang na hindi ipapasa dapat may lagay talaga. Takot na sila kapag i-jaryo sila kasi doon naman sila nagsusumbong kay Tatay Digong noon. Ayan po, yun talaga ang kwan doon na pilit po nila anuhin si Tatay Digong, i-involve dyan sa flood control para sila is makalusot sa mga anomalya. Si Tatay Digong nung presidente maraming takot sa kanya na mga kontraktor kasi po yun yung talagang yung isa kasi siya namumuno na galit sa corruption, kaya binabantayan talaga niya, kaya gumawa siya ng batas na
kung sino magnakaw ng kabanang yaman or nangungurakot sa flood control, makukulong. Maraming takot talaga sa kanya noon. Walang sino man na nag-try na nagnakaw. Kasi may nag-try nga noon na nagnakaw ng kabanang yaman, katulad noong pandemic. Maraming mga ghost na hindi nabibigyan pero inaano nila. Pero inexampulan kaya ni Tatay Digong yun, tinanggal. Yun ang ano doon po. Kasi kung hindi ka takot dyan sa laylayan mo na gumagawa ng kabalagan sa pagnanakaw, yung pinuno nyo, hinahayaan lang niya na magnakaw o tapyasan. Kasi ano din po siya, isa din po siya. Ganun po yun. Ayan po mga ka-subscriber, patuloy lang po tayo sa pag ano natin. Kahit hindi man tayo nagtagumpay sa rally natin noong linggo, may araw pa at bukas na ihaharap. At pagmamasidan ng mga taong bayan, kung hindi pa talaga, yun po, ang taong bayan na talagang mag-aano talaga dyan. Kaya po pinagbigyan lang kayo ng mga taong bayan na peaceful ang rally, pero mayroon talaga ng gugulo para i-divert sa mga Duterte ang kaguluhan. Alam namin kasi mga DDS, peaceful ang rally, sumisigaw lang kami ng katarungan, kapayapaan na pagkilos, protesta para kusa na lang bumaba. Pero hindi talaga napalad na kahit milyon na tao nagrally sa labas at nagbigay ng suporta, hindi pa rin nagtatagumpay. May plano talaga yung Diyos po mga ka-subscriber. Hindi pa ngayon. Pero sa pagbaba niya yan sa pwesto itong darating na 2028, doon na lalabas ang mga kaso ng mga Marcoses. Kasi makapangyarihan pa kasi sila po nasa pwesto pa sila, nakaupo. Hindi basta-basta po matatanggal yan sila kung hindi talaga, kasi may ano kasi yan sa rally nga ang hindi nga siya natatakot hindi nga siya bumaba ng kusa, at saka sasabihin niya sa sarili, bakit bababa ako, diba? Ayan po mga ka-subscriber, hantayin lang natin ang sa susunod. Marami pa mang araw na talagang may mangyayari pa. Marami pong salamat. Hanggang dito na lang po ang
video natin po mga ka-subscriber. Magandang gabi po sa inyo at magandang gabi sa inyong lahat. Bago ang lahat po, bago kayo manood o matapos ang panood nyo, mag-ano po kayo subscriber at all yung bell button po, pindutin niyo na niya sabi. Bisis sa pangalawang bisis, all na po ang ipipindot niya. Kasi makasubscribe na kayo noon. At saka i-share po ninyo at mag-comment po kayo para kung anong i-comment ninyo para bigyan natin ng reaction din kung saan na po napunta yung ano natin, mga videos, anong lugar. At saka marami pong salamat po mga ka-subscriber kasi po malapit na tayo mag-1,000 at hantayin na lang natin ang watch hour para maka 4,000 watch hour tayo. Eligibility na tayo ni YouTube, susulduhan na po tayo. Marami pong salamat, magandang gabi po. Matulog kayo ng maaga at para maganda ang gising bukas para magtrabaho na naman. Ganyan po talaga ang rotation. Mabuhay po tayong lahat. God bless. Bye bye.